Kung wala kang experience sa Amazon, like zero experience talaga, this video will help you guys. Hi guys, I'm Chris. Story time kung paano kami nagsimula sa pagiging VA, or specifically Amazon VA last 2021 or 2022 I think. Then until now, and ano yung status namin ngayon. So mostly walang filter. Siguro, syempre, i-filter namin yung mga pangalan ng clients namin, yung transaction number, anything kung meron akong papakita during this video. So, i-share ko lang how I start from nothing and to this. We're able to afford traveling more than 5 times a year. Actually, we can afford 10 times a year international travel, and we're able to fully paid our car amortization. We have our own house without any help from our family, and we're able to provide education to our daughter. Step 1 is you need to be motivated. Ito yung pinaka-importante talaga. Kaya ko siya inuna. Kasi requirements talaga to. Requirements to para makapag-start sa VA. Ayun. You need to motivated to start to be a VA, not only Amazon VA. Pwede ka naman maging social media manager, pwede ka naman maging calendar settler, pwede ka naman maging Facebook ads, Google ads, ayun. Or pwede ka maging Amazon VA. So, hirap maging consistent kung hindi ka motivated. Hindi siya madali, to be honest. Specifically Amazon VA, lalo na kung walang nagtuturo sa'yo, wala kang coach, hindi mo afford mag-enroll in any online courses, which is the same as me. Hindi ko afford nung time na yon, and wala gaanong available na mga online courses. So mahirap maging consistent. Lalo na ngayon, marami akong nababasa sa mga nag-enroll. Hindi ako nag-enroll na any courses marami akong nabasa na mga enrollees na nag-take ng online course hanggang lesson 1, lesson 2 lang din. After nun, hindi na pinatuloy yung pagpapanood ng mga videos dahil siguro para sa kanila yung VA or yung pagiging virtual assistant or freelancer, or napaka-boring. To be honest guys, is napaka-boring talaga matuto ng bagong skill, lalo na kung hindi mo gusto yung ginagawa mo or wala ka interest. So, paano ko naka-anchor yun? Before ako nag-start sa pagiging VA, ako kasi yung nauna bago si Mrs. Nag-resign ako sa DepEd hindi dahil lumipat ako sa pagiging VA, hindi yung reason, to be honest. So, nag-resign ako sa DepEd kasi pagod na ako sa the same routine, like gigising sa umaga 5 a.m., 4:30 a.m. gigising, kakain, liligo, tapos aalis ng 5:30 a.m. Galing sa bahay papunta sa school kasi naka-assign ako sa sa far-flung area, which is kailangan ko pang tumawid sa sapa na literally hindi maliit na sapa, nasa around siguro nasa 20 meters to 30 meters, not sure, basta malapad na malapad. Tapos kung may baha, mahirap tumawid, so need ko pa yung daanan. Tapos pagpunta sa school, basang-basa yung pants ko. Pero usually yung ginagawa ko, naka-short lang ako, naka-motor. Para pagdating sa school, magbibihis ako ng uniform, school uniform. Tapos a-attend ng flag ceremony, magtuturo ng estudyante, tapos uuwi around 4 p.m. Then the same routine, gagawa ng lesson plan sa bahay. Then matutulog, tapos the same routine kinabukasan. So napagod ako dun. Nag-isip ako ng exit plan. So nag-build ako ng isang business, nag-loan ako, which is very common sa isang government employee, not only teachers but also policeman or any government employees, kasi yun yung madaming mga pag isa ka, alam ko guys, if ikaw ay isang government employee, may mga agents na pupunta sa school ninyo or sa office ninyo or sa workplace ninyo at ilalatag yung mga makukuha nila once maglo-loan sila. So very convincing, at usually pag isa kang DepEd or government employee, nasa 80% or more lahat ng mga government employee na may more than 10 years experience is may mga loan na. So ginawa ko is nag-quit ako. I mean, hindi ako nag-quit agad. Nag-loan ako. Naghanap ako ng mapagkakakitaan while I'm also a teacher. So yung ginawa ko is nag-build ako ng isang business, which is computer cafe. Kasi yun yung pinili ko kasi
isa akong batang laki sa computer shop. Like nung elementary, high school ako, especially high school. Mostly everyday nakatambay ako sa computer shop. So yun yung ginawa kasi nung time na yun is walang tao sa bahay. Yung parent ko, yung mama ko, wala akong father. Yung mama ko is umuwi ng 9 p.m. to 10 p.m. Galing sa work, single mom kasi yung mama ko. Tapos walang tao sa bahay. Yung kapatid ko is nakasa kanya-kanyang work or nasa school. So ako lang mag-isa sa bahay. So yung libangan ko lang is sumambay sa computer shop. Isa sa dream ko is once magkakatrabaho, gagawa ko ng sariling computer shop. Yung ginawa kong business kasi medyo may alam ako. Somehow nag-work naman kasi kaya nga nakapag-resign ako dahil doon eh. But before ako nag-resign, after na-build ko yung businesses, minake sure ko na yung business ko na yun makakapag-generate ng at least 2 times sa sahod ko as a teacher. Bakit 2 times? Kasi while teaching, while still employed as a teacher, bakit kailangan 2 times before ako mag-resign? Kasi yung 50% is ibabayad ko sa remaining loan ko at yung 50% is at least meron akong panggastos, pang-survive. And for sure, once makapag-resign ako sa pagiging teacher is once mag-focus na ako sa pagiging business owner or businessman, kaya kong magiging 3 times or 4 times yung ini-income ko sa computer shop ko, to be specific. Ayun, nag-resign ako sa pagiging teacher. Tapos ang nangyari is na-expand ako. Actually married din ako on time pero wala pa kaming baby ni Mrs. Inasa niya sa akin like 100% trust na papalaguin ko yung pera niya. So nag-loan siya even though teacher pa din siya. So na-expand kami ng computer shop, nagbuo ng piece of wifi. Ayun, ang dami na naming mga branches and eventually kaya ko na din siya ipaparesign sa work niya as a teacher pero hindi niya ginawa kasi just to make sure meron kaming safety net na let's say mag-failed ako, at least nandun pa siya sa DepEd. Ayun. So yun yung nangyari. So far okay pa yung takbo ng business pero nung nagka-COVID, lahat ng computer shop is nagsara. Even yung mga computer shop ko. So wala na akong mambayad kasi nagsara. More than 1 year din yun. Even after nung even 2022 na, meron pa rin mga shop na pinapasara, hindi in-allow na i-open. Yung ginawa ko is doon na papasok yung sa step 1 natin, pagiging motivated. Before nangyari yun, nasara na yung halos wala na akong income, wala na kaming income sa computer shop namin, piso wifi namin. So meron pa akong savings noon kasi medyo malaki-laki yung income noon na time. Nag-invest kami sa crypto, which is yung Axie Infinity, isa doon, madami pa aside doon, pero yun yung kilalang kilala nung time na yun. Eventually after 6 months nag-fail din. Medyo malaki yung nakuha namin sa Axie Infinity pero habang tumatagal bumabagsak yung SLP and then yun, palugi na kasi ang nangyari nun, though meron kaming kinikita every month, meron kaming wini-withdraw na coin or SLP pero reinvest pa din namin. So nangyari habang tumagal, nung bumagsak na yung value ng coin na yun, natalo na. So doon na papasok yung motivation. And nung time na yun, nangyari nung bumagsak na yung computer shop namin, bumagsak na din yung crypto business namin, investment namin. So need ko na maghanap ng other source of income. Wala kami emergency fund pero parang pang 1 month or 2 months na lang yung natira naming pera. You need to find your niche. You need to find your niche, which is yung sa story ko kanina. Yung ginawa ko is nainganyo ako about Amazon. Yun yung inaral ko ng ilang buwan. Kasi yun yung na-influence din ako sa pinsan ko kasi nakikita ko yung post niya sa Facebook, ganito. Ang sarap naman yung like trabaho ka sa bahay mo tapos pwede ka matulog during work. Ayun, as long as walang time tracker o mga ganun. So parang nainggit ako and I think kayang-kaya ko naman kasi kaya nga ng pinsan ko ako pa kaya, parang ganun. So yun, yung step 2 is you need to find your niche. And my tip about finding your niche is don't settle guys sa comfort zone ninyo. What I mean is piliin mo yung mahirap na niche na hindi kaya ng more than 50% or 50% ng mga tao or ng mga VAs, aspiring VAs. So wag kayong mag-stick doon kasi feeling mo na I think doon lang ko sa pagiging encoder or yung kaya ko is yung typing job. Kasi guys, singit ko lang din dito sa video na to is pag merong nag-offer sa'yo ng typing job, kadalasan scam yan.
Kasi walang client na meron konti lang, pero kadalasan kung may mag-message sa inyo sa Facebook, sa TikTok, any social media, and even online job or about typing job and it's too good to be true, that's a scam. So balik tayo doon ulit sa step 2. Find your niche and piliin nyo yung mahirap na hindi kaya ng lahat. So, yung step 3 is pumili ka ng sub-niche. It means sub-niche kasi Amazon, for example, Amazon yung napili nyo kasi na-inspire ka sa pinagsasabi ko ngayon. And you think na kaya mo din. Kasi nga, in-explain ko parang madali lang sabihin pero kung nandun ka na sa actual na ikaw na yung mismo nag-aaral and walang nagmo-motivate sa'yo, yung motivation mo lang is yung family mo, which is yung sa akin, is yung anak ko at yung misis ko. So, mahirap na dun na part na yun. Ayun. So let's say Amazon VA yung pinili mo kasi pina-follow mo si DepEd Amazon real quick and kailangan mo pumili ng sub-niche. Sa Amazon, madaming sub-niche. So first is Amazon Product Research. Sabi nila madali lang daw yun yung pinaka-basic kasi yun yung pinakamababang rate among the sub-niches in Amazon. Actually, yun yung pinakamahirap. So you need to understand first or you need to know how to source products before managing the products to sell. Yun yung backbone Yun yung root paano mag-start para makapag-start ng Amazon business. So, kailangan mo din malaman kung paano mag-research ng products using different tools, using different method of sourcing. Ayun. So, and isa pa, yung product research na niche is yun yung pinakamadaming hiring in my experience. Kasi yung disadvantage din ng pagiging Amazon researcher, kadalasan hindi din long term yung work. Kasi hindi nga kaya ng lahat, pero madaming hiring kasi nga naghahanap sila ng right person na napakagaling sa product research, hindi ginagaya yung leads, hindi kinakopy yung leads sa ibang client, tapos sinasubmit sa pangalawa or pangatlong client. So naghahanap sila ng ganun. Ang nangyayari, bakit hindi long term? Pag sa mga may experience dyan sa Amazon research, alam ko makaka-relate kayo nito. Kaya hindi nagsistay yung client sa mga Amazon product researcher kasi mahirap magbenta sa Amazon kung hindi na-qualify ng maayos yung mga products. So, ang tendency, kasi nga madaming competition, lalo na kung yung business mo is online arbitrage, ang nangyayari is madaming pumapasok na competitor sa isang listing. So, ang tendency is babagsak yung selling price or yung price ng product. So, ang nangyayari is nagiging hindi na profitable yung product na yun sa mga sa mga sellers, sa mga nasa listing na yun. Okay? So, if you're gonna ask me what to choose, start with product research. PPC Manager, sila yung nag-handle ng ads sa Amazon. So, mostly private label yan. Kasi ang private label is walang sales traffic, hindi nabebenta agad-agad, hindi mo pa ipopromote, hindi nila kailangan mag-hire ng any influencer to promote their product. All they need to do is to understand the algorithm of Amazon by using ads. So, pwede yun. So, yun yung PPC manager. Ikaw yung responsible sa sales na mabenta yung product. Ikaw din yung maghahanap ng product. Ayun. So, pwede ka ding maging account manager, which is A to Z, everything from product research to purchasing, to qualifying products, to fulfilling orders, to repricing, to fixing errors, fixing if in case the store will be deactivated. So, you are the one also responsible in fixing that. So, yun yung account manager and overall. Pwede ka din maging keyword researcher. Pwede ka din, let's say, yung client mo is, yung business model niya is online arbitrage or wholesale or retail arbitrage or private label. So, at madami pa. So, madaming hiring. So, mas mataas yung chance mo makahanap ng client na yan. Okay. Step 3. So, alam mo na, motivated ka na. Tapos, naghanap ka na ng niche. Then, after finding niche, nakahanap ka na ng sub-niche. Then, this is the time na kailangan mo aralin yung tools. So, which is ginawa ko. So, let's say wala kang experience, wala kang idea. Tapos, meron ka ng interview. And may tendency na tatanungin ka ni client or ni HR na ano yung mga tools na ginagamit sa Amazon VA. So, kailangan mo aralin yung mga tools na yon. So, paano aralin?
paano magsimula, paano mag-start. So dito na pumapasok yung Google, or I highly advise ChatGPT kasi nandiyan na si ChatGPT. Tanungin mo si ChatGPT kung ano yung mga tools na ginagamit ng mga Amazon product researcher. So ibibigay na yan ni ChatGPT. Search mo lang, bibigyan ka ng napakadaming list. Isa-isahin mo, aralan yon. Try to spend one video a day or one video in 3 days. Ulitin mo panoorin yung tools na yon. Kung anong tools na yon. Huwag ka lang manood sa isang channel lang. Sa channel namin, madami pa dyan. Madaming nag-offer niyan. Kasi, tandaan nyo guys, nga pala, saan panoorin sa YouTube? Ayun, nakalimutan ko sabihin. Libre lang yung mga training videos na sa YouTube. Hindi mo na kailangan mag-enroll ng courses. Meron na dyan yung YouTube. Yung disadvantage ng YouTube is kalat-kalat yung information. So, need mo pa i-compile with the help of ChatGPT. Ayun. So, doon na din papasok yung step 1. Be motivated. Be consistent. Try your best na yung focus mo is at least magstay ng 70% until the end of the video. Though that's too idealistic. Kung inaanto ka, matulog ka muna, mag-nap ka, then after that, wake up, panoorin ulit. Pause mo na yung Netflix, pause mo na yung mga ginagawa nyo, like you are playing ML or anything na hindi siya nakakatulong sa future mo. So pause mo na, balik lang kayo once okay na, meron ka ng client, meron ka ng regular client, pwede mo na ulit gawin. Which is ginagawa ko, nanood ako na actually kakatapos ko lang panoorin yung Squid Game Season 3. Ayan, kasi may time na ako and I think I'm comfortable na din. Ayun. So, one video in 3 days, ulit-ulitin mo lang, walang bayad yan, libre lang. Pero I suggest panoorin mo din yung video namin kasi sa video namin sa YouTube is basic lang. Napaka-basic, beginners friendly, then naka-arrange din yun. Pwede mo nun simulan. Ayun. Step 5. Motivated ka na, equipped ka na, skilled ka na, alam mo na yung tools. So, ang step 5 is gumawa ng resume, gumawa ng portfolio. Paano ba gumawa ng resume kung wala kang experience? Ganito. So, di ba nag-aaral ka na ng mga tools? Pwede mo ilagay yon sa resume mo. Ano yung mga skill set nyo? So, let's say, alam mo na yung Amazon research, so lagay mo doon reverse sourcing, manual sourcing, storefront stocking, rabbit trailing, alam mo na yung Keepa, lagay mo yung Keepa, Prevseller, Easy Insight, lahat ng tools na alam mo. During interview, kung tatanungin ka ni HR or ni client, alam mo yung sagot kasi naaralan mo yon, pinag-aralan mo ng ilang buwan, tapos na-try mo din even though wala kang actual work, pero nag-subscribe ka ng 30 days free trial sa tools na yon. Palagi yun, nandun palagi yun sa mga sa tawag nito, sa mga tools. So may mga free tools din na di mo na kailangan mag-subscribe, pwede mo yung gamitin yon. Step 7, mag-apply. So, paano ba mag-apply? So, ready ka na, motivated ka na, may tools ka na, ready na yung resume mo, kung meron kang portfolio, mas maganda. Ngayon is, paano mag-apply? So, bawat step, from step 2 to step 7 or 8, kailangan always yung step 1. Need mo ulit i-apply yung step 1 kasi during application, yung mag-a-apply ka ng work sa pagiging Amazon VR or other niche, mahirap guys. As in, napakahirap. Sabihan kita agad. Kasi walang easy money, hindi madali kumita ng pera. So, mahirap yung mag-apply. Kailangan mo ding maging motivated at maging consistent. So, paano mag-apply? Madaming pwedeng applyan. Pwede kang mag-apply sa Online Job PH. So, libre lang yon. Upwork, meron silang libreng connects. Yun yung credits na nagagamitin mo para mag-apply ng work. Pero, kung gusto mo pa ng maraming connects, hindi ka magbayad. LinkedIn, libre lang yon. Gagawa ka ng account. Fiverr, gumawa ka ng account. Facebook, pwede din. Sumali ka ng mga groups. Hanap ka, search mo sa Facebook, Amazon seller groups, yun. Madaming mga sellers doon. Pwede ka mag-apply doon. As in, madami. So, I suggest and I highly recommend guys na mag-submit ng application, at least 10 application per day. Kasi ito yung ratio in my experience, every 100 application
nasa 10 lang yung mag-interview sa inyo. Then, yung sa 10 na yon, kadalasan, isa or wala yung mag-hire sa'yo. Swerte ka nga kung merong 10 interview na papasok. So ang mangyayari, kung meron kang 10 application per day, make sure na binasa mo yung job description and everything to i-follow yung instruction niya. And then, 10 application, in 10 days, meron ka ng 100. In 1 month, meron ka 300. So, medyo mas lamang ka compare sa ibang mga aspiring VA kasi meron kang 10 application or 300 application in a month. So, may chance na ma-hire ka. For sure, ma-hire ka within a month kung gagawin mo yan. And keep on improving, guys. Keep on improving, upgrading your portfolio. Pag-aralan pa din paano ma-enhance, ma-optimize yung portfolio or CV niyo hanggang ma-hire ka. So, keep on applying. Okay? Which is ginawa ko yan. Dadating din kayo sa point na maa-addict kayo na mag-apply. Gusto mo mag 2 clients, 3 clients, 4 clients, 5. Actually, guys, nung experience ko, nung kakastart ko, within first 6 months ko, no exaggeration, umabot ako ng 16 clients. Nag-outsource ako nung time na yun at doon na din yung time na pinaresign ko si Mrs. at binigyan ko siya ng assurance. Ako din yung nag-train sa kanya and siya din yung front ko. Kasi isa pang tip, guys, kung babae ka, that's your advantage. Hindi ko matanggal yan, though. Hindi talaga matanggal. That's reality talaga na kadalasan yung client is mas gusto nila yung babae. So, yun yung challenge natin mga lalaki na mas lamang yung babae ka. Lalo na kung may itsura. Kasi, syempre, kung ikaw yung client, mas gusto mo yung katrabaho mo medyo may itsura para ma-inspire ka naman mag-work. Meron nga client si Michelle na hindi pa siya na-hire, na-interview lang siya, binigyan na agad siya ng pera. Hindi pa siya nakapag-start ng work. Napaka-unfair, guys, no? Hindi pa siya nakapag-start ng work, pero sinahuran na siya. Kasi trip siya ng pero syempre, loyal naman si Mrs. sa akin.